Sabi niya, si Reneco. Isa rin to sa mga sa mga kabataan party list. Ito kasi yung yung ginagawa nila para makapasok sila sa Congress. 'Di ba nga? Pero kung tumakbo ito sa mismong distrito nila, kung saan siya tatakbo yung walang party list, hindi ito mananalo, malabo ito mananalo. Kaya ginagawa nila, papasok sa party list. Kaya nga dapat mawala na ang party list eh. Isa rin to sa mga maiingay pagdating sa mga Duterte kasi malamang nakinabang din to or ito yung yung direktang kinakanta ng iba na nagre-recruit. Ito talaga yon sa NPA. Kasama yan. Siya at saka si Castro, tapos si Raul Manuel, yung mga yan. Pero ito talaga yung nasa field. Ayan yun eh. Kasi ilang beses na ito kinanta eh. Ng mga ng mga tao. Kadalasan nga yun eh, mga babae. Si Reneco daw. Sabi niya, ang biktima dito ay taong bayan. Oo, biktima talaga kami. Huwag mo palagi gamitin ang taong bayan. Ang taong bayan na lagi niyo sinasabi, taong bayan ang gusto magpa-impeach, taong bayan ang matutuwa. Hindi kami matutuwa. Ayaw namin impeachment. Kayo ang dapat mawala. Lagi niyo sinasabi ang taong bayan eh. Puro kayo taong bayan. Kaparehas kayo ni Teberos. Puro kayo mga salot diyan sa sa gobyerno eh. Eto, palagi na lang to taong bayan. Pag napapanood ko to, papa-interview to, taong bayan, gusto ng taong bayan, nasa likod namin ng taong bayan. Anong taong bayan pinagsasabi mo? Sinusuka na nga kayo ng taong bayan eh. Tapos puro ka pa taong bayan. Puro ka pag, ito yung nagpapadami ng mga ng mga NPA. Isa ito sa mga target ni BP. Eh ayaw nila yun. Gusto nila, malaya sila makapasok sa mga school para makapag-recruit. Eh, na tinarget ni BP. Kasi nga, di ba dati, DepEd siya. Yun yung opisina niya pinakamalaking budget. Ganon ang ginawa niya noon. Yung mga NPA, ubusin niya yan. Kaya grabe yung kaba ng mga to. Kaya nawala si BP doon. Tuloy-tuloy sila sa pagre-recruit nila. Sabi niya, biktima daw, taong bayan. Ang mga biktima, hindi daw nabigyan ng sapat na serbisyo. Tama ka. Tama ka. Hindi kami nabigyan ng sapat na serbisyo. At dapat sumasama ka pa sa kanila para di kami mabigyan ng tapat na serbisyo. Samantalang kayo diyan, mga naka-aircon kayo, tapos magre-recruit kayo ng mga NPA, gagawing NPA, tapos pag namatay, puta ba, Pag namatay, kasalanan pa ng sundalo. Matindi to si Renico. Ito yung mga komunista, dapat na wala ng komunista ngayon eh. Wala na dapat yan. Kasi hindi naman nagganong natin eh, kaabuso ang gobyerno eh. Dati pwede yon. Mga NPA, mga komunista, mga nasa bundok. Kasi dati ang gobyerno abusado. Abusado eh. Kaya nabuo yung mga yan eh. Ngayon hindi na dapat. Wala na dapat yan eh. Binabudgetan nila pag mag-rally, titignan nyo. Tignan nyo yung rally, yung mga kasama niyan. Pag kasama niyan yung mga yung mga tao, mga bata, malamang karamihan mga bata, tapos mga takip yung muka, tapos may mga dalang plug ng nila, ng grupo, plug ng party list, hindi plug ng Pilipinas ang dala. Yung mga yan. Kasi nakakapag-recruit sila, bayaran mo na naman 500 niya, sasama na yan eh. Nakakapag-recruit na sila, kaya pag mag-conduct ng rally yan, ang ipinaglalaban yung party list at saka yung grupo nila, kung anong grupo man sila doon sa bundok. Hindi nila dala ang flag ng Pilipinas kasi di naman talaga nila pinaglalaban ng Pilipinas. Pinaglalaban nila yung sarili nilang interes. Diba? Ano na yan eh, parang hindi na kasi bago yan eh. Lagi na yan nandiyan sa rally, lagi na yan nandiyan sa camera. Kasi pare-paresan naman yan sila, nila De Lima, ni Teveros, tapos yung ilang mga congressman, si Percy, yan pa, isa pa si Percy, si Raul, ewan ko, nawala na yun eh, hindi kasi nanalo yun eh. Eto, maubos na rin tong mga to. Tama ka sinabi mo, Renico, pero dapat hindi ka nagsasabi niyan kasi lagi mo ginagamit ang taong bayan. Tayo na kung makaakusa sila kay BP, kala mo talaga kala mo talaga
Ang laki na ninakaw ni BP sa kanila eh. Alam nila sa sarili nila na tinatarget lang talaga sila ni BP kasi nga sila una mapuputukan eh. Biro mo, di ka na makakapasok sa school kasi di ka na makakapag-recruit. Kaya yung tinutulan na nila tinutulan. Yung presensya ng sundalo ba yun, na dun sa loob, magmasid. Sila rin yung tumutol dyan eh. Kung tutusin, okay lang naman sa yun eh, di ba? Na magmasid yung doon lang sila sa pinaka-opisina ng tapos magro-roving sa loob. Dapat okay lang yun eh. Sila nagpalis nun. Rally-rally sila, tapos di nila tinigilan. Talagang mayat maya yung nila eh. Social media, di rin sila tumigil. Alam mo yun, napaalis. Kaya nga matindi yung nito, itong babaeng to. Pag komunista talaga, kapag mga NPA ang nasa, ang kasama mo, madami kayo eh. Pwedeng maririnig ang boses nyo kasi nga madami kayo. Pag ipaglalaban nyo maayos, maririnig kayo. Pag ipaglalaban nyo hindi maayos, maririnig pa din. Ayan ang ginagawa ng babaeng yan. Tapos nagkakampi-kampihan na sila. Dapat nga ito, yung grupo nito na NPA, dapat kinakalaban si Marcos eh. Hindi niya kinakalaban. Kung talagang kayo sa taong bayan, dapat kutsain nyo si Marcos. Siya yung nyo kasi tignan mo yung pamumuno, puro daming issue, puro nakawan. Tapos kay BP pa rin kayo nakatutok. Kinang-inan nyo, kaya lalong lumalakas ang tao eh. Hindi talaga mapapabagsak yan kasi paano mapapabagsak ang isang taong bayan na ang nagdadala? Hindi mo kaya yun. Sila mga mayayaman, mga politiko kilala, artista. Wala, kapag taong bayan ang magdala, ayun ang mas matindi kasi kahit saan siya pumunta ng Pilipinas, mahal siya ng tao. Kahit lalo nilang batuhin ng issue, ang tao hindi na maniniwala eh. Hindi na maniniwala sa inyo, lalo't nagkakampi-kampihan kayo lahat. Hindi na maniniwala sa inyo, ang majority ng Pilipino, kay BP Sara pa din. Kasi nakikita nila na ito lang ang posibleng maging leader na maging totoo sa mga Pilipino. Kaya kahit saan niya pumunta sa pinakasulok-sulukan ng Pilipinas, magbabiral yan. Kukuyogin ng tao, tapos may gawin o wala, batuhin ng issue o hindi, ang rating napakataas. Ayan yung madadaya? Ayan ba yung dinadaya ni BP yan? Hindi malabo na dayain yan. Hinahayaan niya lang kayo eh. Ang tao talaga ang nag-ano sa kanya. Consistent yung ratings niya na ang taas-taas ang trust rating ng isang BP Sara Duterte. Kahit batuhin nila ng issue ng impeachment, ng mamamatay tao, hindi niwalang tao eh. Kapag taong bayan ang magdala, wala talaga, pulbos kayo lahat, kahit anong gawin ninyo, kahit anong propaganda, hindi kayo magtatagumpay. Nagkamali na kami kay Marcos eh. Putang ina, napakatindi pala mas patindi pa sa tatay pala to, si Marcos. Sa pagnanakaw, limas-limas talaga lahat eh. Wala talaga pinalagpas. Mula makaupo hanggang siguro ko hanggang 2028 yan eh. Ganyan ang gagawin niya, mag-iinaso ng inaso lang yan dyan eh. Kaya pala nung una pa lang upo niya, yung June 30, 2022, una pa lang naupo niya, puta, abolish agad yung grupo na na tumututok sa mga corrupt na politiko. Inalis niya. Kasi siya talaga mastermind. Ang ina, mahuhuli ako nito eh. Aalisin ko na to. Wala na tong budget. Tignan mo. Kaya ganyan ang takot nila kay BP. Kaya ikaw, mo palagi sasabihin ng taong bayan hindi kayo gusto ng taong bayan dahil mga salot lang kayo sa lipunan, salot lang kayo dyan sa gobyerno.